Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So meron pong nagbabalik sa Itbulaga, walang iba kundi po itong si Arboni Gabriel. Nitong mga nakarang araw kasi sa episode ng Itbulaga, hindi po siya makita dahil nga po busy po siya outside Itbulaga commitment. Samantalang bago mag-therapy mga kadabarkads, pinainit ng mga singing queens ang therapy dahil nga po present na si Bossing Vic Sotto. Kahapon po kasi mga kadabarkads ay wala po si Bossing dahil syempre sa commitment niya din outside Itbulaga. And eto nga po't meron siyang bagong endorsement, ang Tinbo or ang tindahan ni Bossing Vic Sotto para po sa mga OFW. Hindi po talaga kompleto pag walang Bossing Vic Sotto. Kaya naman ngayong araw ng Webes, to the highest level ang energy ng Dabarkads natin sa loob ng studio ng Itbulaga. And yung na-therapy nga po doon kanina ay taga-Aklan. So talagang nag-airplane pa siya para lamang siya ay makapanood ng Itbulaga. So ilang oras din po yung biyahe nun, 'di ba? Or minuto bago syempre makadating dito po sa TB5. So ang layo, 'di ba? Talagang effort kung effort sila para lamang makita si Bossing Vic Sotto. And maswerte siya ha dahil siya po yung nabunot. Nanalo po siya ng tumataginting na 30,000 pesos. So meron na siyang pamasahe, meron pa siyang pampasalubong. Then kanina nga din mga kadabarkads, present na ulit si Tito Sotto. Kahapon kasi 'di ba si Tito Sotto, si Bossing Vic Sotto, wala po. Then si Arboni. Kahapon kasi si Boss Joey De Leon yung nakaupo dito. Pero ngayon, bali 4 na po sila. So siguro until last week ng June, present si Tito Sotto dito sa Itbulaga. Kasi pagsapit po ng July mga kadabarkads, baka sa 50th anniversary na natin makasama si Tito Sotto kasi magiging abala na po siya sa Senado. Sabi nga po ni Bossing Vic Sotto, pag may mga importanteng occasion lamang daw present si Tito Sen. Samantalang ang sugod bahay mga kapatid naman po ay nandirito sa Barangay 790 Zone 86, Santa Ana, Manila. Sobrang dami pong nagpa-register dito mga kadabarkads. And may production number nga dito, si Shotaro. Medyo bulol man mga kadabarkads pero nakaka-enjoy din naman. And kanina rin mga kadabarkads, sinalang po siya sa pag-host dito sa Sugod Bahay mga kapatid. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang dabarkads na kung saan ay nakuha po ang panibagong endorsement. So kahapon si Bossing Vic Sotto, inendorso niya yung bagong brand na Tinbo. Ngayon naman isang dabarkads ulit. Sino ba yung isang dabarkads na yan? Walang iba kundi po si Alden Richards. Meron siyang panibagong endorsement and siya ang bagong mukha po ng Ribisco Crackers. Ayun nga po dito sa page ng Ribisco Crackers, dahil special kayo sa amin, may pasobra tayong mga kasama sa Ribisco Crackers. You think you know who? I-comment mo na yan at tingnan natin kung sino ang makakakuha ng tama. And makikita dito natin yung picture ni Alden Richards, nakatakip yung Ribisco Crackers. So, sa dimple pa lang, Alden Richards na. Sa tenga at sa labi pa lang, Alden Richards ito. May pasobrang tisoy na bagong makakasama. So, congratulations Alden Richards, no? Sa panibago mong endorsement. So, bali dalawang dabarkads ang may bagong endorsement. Samantalang pag-usapan naman natin ang post ng isang page tungkol kay Atasha Mulak. Sabi nga dito, voting start June 2, 2025.
until June 30, 2025. The result will be announced on July 1, 2025. So, who is the prettiest woman daw? June 2025, Atasha Mulak, Jane De Leon, Harleen Nicole Budol, and una nga dito sa botohan si Atasha Mulak na nakakuha po ng 60% or 691 na votes. Pumangalawa naman itong si Jane De Leon na merong 27%, 313 votes, at pangatlo itong si Harleen Budol na may 12% or 144 na votes. So, shinare ito ng isang Atasianatics sa isang community po ng mga sumusuporta kay Atasha Mulak. Hinihingi po nila ng suporta and saklolo na sana ay iboto nyo po ito kasi until June 30 pa naman to mga Kadaber Cats. Samantalang, pag-usapan naman natin itong mga Daber Cats natin na pinatawag po sa Senado. Sino-sinong Daber Cats yan? Ayon nga po dito sa post ng Official Juday PH and Official Juday, maraming salamat Senator Jinggoy Estrada and the entire Senate for the recognition and support sa Philippine cinema. This will serve as an inspiration for us to further improve our work, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa labas ng bansa. Sa bumubuo ng pelikulang Espantajo, congratulations at maraming salamat para sa inyo ito. And makikita nga dito si Judy Ann Santos, si Ryan Agoncillo, mga Kadaber Cats, na nandirito po sila sa Senado. Binigyan sila ng parangal at syempre, recognition. So nakaka-proud and sana maging daan ito mga Kadaber Cats at maging inspirasyon sa lahat para mas lalo pong i-improve nila yung kanilang mga trabaho para po sa pelikulang Pilipino. Samantalang meron muling nilinaw si Bossing Vic Soto sa kanyang binitawan nitong nakaraang campaign para po kay Vico Soto. Sabi po dito, Vic Soto explain next president declaration about son Vico. Sabi dito, very proud father ang veteran comedian and TV host na si Vic Soto sa muling pagkakahalal ng anak na si Vico Soto sa kanyang ikatlong termino bilang alkalde ng Pasig City. Hindi lang basta panalo kundi tinambakan ng milya-milya ni Mayor Vico ang kanyang kalaban sa nagdaang halalan. Saad ni Vic, I'm very proud of him and thankful lalo na doon sa mga Pasigueño dahil hindi sila nagpadala sa mga kung ano-anong kababalaghan. Ipinaliwanag din po ni Vic Soto ang pagtawag niya kay Vico bilang susunod na presidente ng Pilipinas. Tinanong po si Bossing Vic Soto kung nakikita daw ba ni Bossing Vic na papasukin ni Vico ang mas mataas na posisyon sa politics. Ang sagot po ni Bossing, it's up to him, ang desisyon na sa kanya. Yung binitawan kong next president, alam naman nating hindi siya pwede dahil underage pagtukoy ni Vic sa kanyang 35 years old son. Paliwanag pa niya, pero I have a deeper meaning nung sinabi ko yun eh. Ang gusto ko lang naman, ipaabot sa mga nakikinig, next president sana ay katulad niya, na may prinsipyo, may paninindigan, may political will na good governance talaga. Yung totoong good governance, hindi yung kwento-kwentuhan na good governance. Yun ang ibig kong sabihin nun. Sana yung next president natin someone like him. So yun po pala ang ibig sabihin ni Bossing Vic Soto. Yung iba kasing kalaban mga Kadaber Cats, sineryoso po yung biro ni Bossing Vic Soto. Pero pwede naman si Vico, diba, maging presidente siguro sa tamang panahon. And why not naman kung gagawin niya po yung trabaho niya, and syempre kung gusto niya talagang maglingkod ng tapat sa bayan, bakit hindi natin pwedeng ihalal sa mas mataas na posisyon? So anong sa inyo dito mga Kadaber Cats? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.